Magandang gabi sa inyong lahat, mga Kamisteryo TV. Ako nga pala si Rafaela. Bago ko buksan ang pintuan ng aking nakaraan, nais ko kayong paalalahanan. Ang pag-ibig ay parang apoy. Nagbibigay ito ng init at liwanag, pero kapag nilagyan mo ng dumi at kataksilan, susunugin ka nito hanggang sa maging abo ang iyong pagkatao. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng manlolokong asawa dito sa bayan ng Alfonso, Cavite, kung saan ang hamog ay tila kumot na bumabalot sa mga puno ng kape at pinya. Nanirahan kami ni Bando. Ang Alfonso ay tahimik, napakatahimik. Minsan, ang tanging maririnig mo lang ay ang bulong ng hangin at ang sarili mong paghinga. Noong mga unang taon ng aming pagsasama, akala ko ay nasa langit na ako. Si Bando, siya ang lalaking ipinaglaban ko sa lahat. Matangkad, masipag, at may mga matang tila nangungusap ng katapatan. Sabi ko sa sarili ko noon, Rafaela, napakaswerte mo. Pero ang katahimikan pala ng Alfonso ay may itinatagong panganib. Katulad ng aming pagsasama, nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Mga bagay na akala mo ay pagod lang sa trabaho. Isang gabi, umuwi si Bando na hindi makatingin sa aking mga mata. Ang dating masiglang pagbati niya ng, "Mahal, nandito na ako," ay napalitan ng isang malamig na tango. Diretso siya sa banyo, hindi siya kumain. Nakarinig ako ng malakas na buhos ng tubig. Ngunit sa kabila ng ingay ng gripo, nararamdaman ko ang bigat sa kanyang dibdib. O baka, ang bigat sa aking sariling kutob. Lumabas siya na nakatapis lang. Tiningnan ko siya habang nagsusuklay. "Bando, kumusta ang biyahe? Bakit tila ginabi ka yata masyado?" Tanong ko sa kanya. Malambot ang boses ko, puno ng pag-aalaga. Hindi siya sumagot agad. Inayos niya ang kanyang buhok, tinitigan ang sarili sa salamin at saka lamang bumuka ang kanyang bibig. "Maraming ginawa sa munisipyo, Rafaela. Huwag mo na akong tanungin, pagod ako." Pagod. Isang salita na naging pader sa pagitan naming dalawa. Noong gabing iyon, habang natutulog siya sa aking tabi, hindi ako dinalaw ng antok. Pinagmamasdan ko ang kanyang likod. Napansin ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Sa kanyang leeg, malapit sa kurbada ng kanyang balikat, may maliit na marka. Hindi ito kagat ng lamok. Ito ay isang marka ng labi, mapula, sariwa at mapanakit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa aming bintana, doon ko unang naramdaman ang lamig. Hindi lamig ng panahon ng Alfonso, kundi ang lamig ng isang pusong nagsisimulang mamatay. Hindi ko alam na ang gabing iyon ang huling gabi na ituturing ko siyang asawa. Dahil sa susunod na mga araw, ang pag-ibig na ito ay magiging isang sumpa. Sabi nila, ang kutob ng isang asawa ay hindi kailanman nagkakamali. Para itong isang mahinang bulong sa tenga na unti-unting lumalakas hanggang sa hindi mo na ito kayang balewalain. Sa gabing iyon, matapos kong makita ang markang iyon sa leeg ni Bando, hindi na muling naging payapa ang aking pagtulog. Ang bawat paghinga niya sa aking tabi ay tila isang malaking kasinungalingan. Madaling araw pa lang sa Alfonso, ang hamog ay makapal pa sa labas at ang lamig ay nanunuot hanggang buto. Maagang umalis si Bando. Sabi niya, may kailangan siyang tapusin sa munisipyo bago mag-umpisa ang opisina. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang siyang lumabas ng pinto hanggang sa lamunin siya ng dilim ng kalsada. Nang masiguro kong wala na siya, dahan-dahan akong lumapit sa aming labahan. Doon, sa ilalim ng mga gamit na damit, kinuha ko ang polo na suot niya kagabi. Inilapit ko ang tela sa aking ilong. Ang dati amoy ng sabon na panlaba at amoy ng pawis ni Bando ay wala na. Napalitan ito ng isang matamis, napakatamis na amoy. Amoy ng bulaklak na tila galing sa isang mamahaling bote ng pabango. Isang amoy na hindi sa akin. Isang amoy na kailanman ay hindi ko ginamit.
Habang iniisa-isa ko ang mga bulsa ng kanyang polo, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa maliit na bulsa. Sa tapat ng kanyang dibdib, isang lipstick. Isang matingkad na kulay pula, scarlet red. Nang buksan ko ang takip nito, tila nakita ko ang mukha ng babaeng nagmamay-ari nito. Isang babaeng mapangahas. Isang babaeng walang pakundangan sa pagsira ng isang tahanan. Sa bawat pag-ikot ko sa lipstick na iyon, nararamdaman ko ang pagtusok ng karayom sa aking puso. Bando, bakit? Bulong ko sa hangin. Pero ang tanging sumagot sa akin ay ang tunog ng ulan na unti-unting lumalakas sa bubungan. Nang hapong iyon, nagpasya akong maglinis ng aming silid. Ngunit habang nililinis ko ang ilalim ng aming kama, may nakita akong isang piraso ng mahabang buhok. Kulay kayumanggi ito, kulot sa dulo at napakahaba. Ang buhok ko ay itim at diretso. Hindi na ito guni-guni. Hindi na ito selos lang. May ibang babaeng pumapasok sa aming kwarto. May ibang babaeng humihiga sa aming kama kapag wala ako. Sa sandaling iyon, ang lungkot na nararamdaman ko ay napalitan ng isang kakaibang init. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Ang bawat hibla ng buhok na nakikita ko, ang bawat bakas ng pabango na nalalanghap ko, ay tila mga panggatong sa isang apoy na unti-unting lumalamon sa aking katinuan. Binalik ko ang polo sa labahan. Itinago ko ang lipstick. Hindi ko ipapakita kay Bando na alam ko na. Hahayaan ko siyang maglaro. Hahayaan ko siyang maniwala na ako ay ang tangang asawa na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Dahil sa Alfonso, hindi lang kape ang mapait. Ang paghihiganti ay mas mapait pa sa kamatayan. Sabi nila, ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Pero sa gabing iyon sa Alfonso, ang katotohanan ay hindi nagdala ng laya, kundi isang tanikala ng puot na hinding-hindi ko na matatakasan. Hindi na sapat ang amoy ng pabango. Hindi na sapat ang hibla ng buhok. Kailangan kong makita. Kailangan kong maniwala gamit ang sarili kong mga mata. Biyernes ng gabi. Sinabi ni Bando na may emergency meeting daw sila sa barangay hall tungkol sa paparating na kapistahan. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na malamig pa sa bangkay. Hindi ko siya pinigilan. Pero nang sandaling umandar ang kanyang motor, mabilis akong lumabas. Sumakay ako sa isang lumang tricycle, malayo sa aming bahay para hindi niya mapansin. Manong, sundan niyo po yung motor na yun. Malayo lang tayo, huwag niyo pong ipahalata, bulong ko sa driver. Akala ko ay sa barangay hall ang punta niya. Pero lumampas kami. Lumampas kami sa kabayanan hanggang sa marating namin ang dulo ng Alfonso, kung saan ang mga kalsada ay wala ng ilaw at ang tanging gabay ay ang liwanag ng buwan. Huminto si Bando sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Kubli sa naglalakihang puno ng kaimito. Isang bahay na tila ba ayaw matagpuan ng sinuman. Dahan-dahan akong bumaba. Naglakad ako ng patiyad. Tinitiyak na hindi lilikha ng anumang tunog ang aking mga tsinelas. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila babala na bumalik na ako. Pero huli na, sumilip ako sa isang siwang ng bintanang gawa sa kapis. Doon ko sila nakita, sa loob, maliwanag. Nakita ko si Bando, ang asawa ko, ang lalaking nangakong ako lang hanggang sa huli. Nakaupo siya sa sopa at sa kanyang kandungan ay isang babaeng mas bata sa akin, si Lotlot. Kilala ko siya, siya ang anak ng dating nanilbihan sa aming kapitbahay. Nakita ko kung paano hinahaplos ni Bando ang mahabang kayumangging buhok ni Lotlot, ang buhok na nakita ko sa aming kama. Nakita ko kung paano niya idinampi ang kanyang mga labi sa leeg nito, ang parehong leeg na tila may pag-aari na siya. Mahal kita, Lotlot. Konting tiis na lang, gagawa ako ng paraan para makaalis na ako sa bahay na yon. Rinig kong sabi ni Bando. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng gabi o dahil sa nag-aapoy na selos sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw.
Gusto kong pumasok at kaladkarin silang dalawa palabas sa kalsada upang mapahiya sa buong Alfonso. Hindi ko iyon gagawin dahil kung papatayin ko sila sa galit ngayon, tapos na ang lahat. Gusto ko silang magdusa. Gusto kong maramdaman nila ang bawat hapdi na nararamdaman ko ngayon. At higit pa roon, dahan-dahan akong tumalikod. Iniwan ko silang nagtatawanan sa loob ng bahay na iyon. Habang naglalakad ako pabalik sa madilim na kalsada, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi pulis ang tatawagan ko, hindi rin ang pamilya ko. May ibang paraan para tapusin ang isang manloloko. Isang paraan na kasing tanda na ng lupang kinatatayuan ko dito sa Alfonso. Akala ko, kapag nalaman ko na ang lahat, magiging madali ang desisyon ko. Akala ko sapat na ang makita ko silang magkasama para talikuran ang lahat. Pero ang puso ng isang asawang niloko. Bago ito tuluyang tumigas, dadaan muna ito sa huling pag-asa. Isang pagkakataon na baka sakaling magbago pa siya. Pero sa gabing ito sa Alfonso, doon ko napatunayan na ang demonyo ay hindi laging may sungay. Minsan, ito ay ang taong pinakasalan mo. 2:00 na ng madaling araw nang marinig ko ang motor ni Bando sa labas. Nakaupo lang ako sa dilim sa gitna ng aming sala. Walang ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anino sa aking mukha. Nang pumasok siya, napatigil siya. Naamoy ko agad ang alak at ang pamilyar na pabango ni Lotlot. "Rafaela, bakit gising ka pa? Bakit madilim dito?" Tanong niya, tila naiirita pa. "Saan ka galing, Bando?" Mahinahon kong tanong. Ramdam ko ang panginginig ng sarili kong boses. "Sabi ko sa iyo sa barangay hall, maraming inayos para sa pista. Huwag mo na akong simulang usisain, pagod ako." Sagot niya habang nagtatanggal ng sapatos, hindi man lang tumitingin sa akin. Tumayo ako. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkaharap na kami. Sa barangay hall? O sa bahay sa dulo ng kalsada? Sa piling ni Lotlot? Napatigagal siya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero mabilis itong napalitan ng poot. Imbis na humingi ng tawad, imbis na lumuhod, tumawa siya. Isang mapait at nakakaasar na tawa. Sinusundan mo na pala ako ngayon? Ganyan ka na ba kadesperada, Rafaela? Asar niyang sabi. Oo, totoo, kasama ko si Lotlot at alam mo kung bakit. Dahil sawa na ako sa iyo, sawa na ako sa pagmumukha mo, sa pagiging asawa mo. Bando, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Iniwan ko ang pamilya ko para sa iyo. Dito tayo bumuo ng pangarap sa Alfonso. Bakit kailangang humantong sa ganito? Mabilis ang pangyayari. Naramdaman ko ang hapdi sa aking pisngi. Ang asawa ko, sinampal ako sa harap ng katotohanan. Umalis ka na kung gusto mo. Hindi kita kailangan. Si Lotlot ang nagpapasaya sa akin. Hindi ang isang tulad mo na walang ginawa kundi magreklamo. Sigaw niya. Pagkatapos niyon, tinalikuran niya ako. Pumasok siya sa kwarto at nilak ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng sala. Hawak ang aking pisngi na namamanhid sa sakit. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ko kay Bando ay naputol. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo at sa likod nito ay sumilip ang isang itim na balak. Kung gusto niyang saktan ako, kung gusto niyang ipahiya ako, sige, pero hindi siya makakaalis ng ganoon lang. Sa Alfonso, may mga kwento tungkol sa mga taong hindi marunong mamatay ng maayos. May mga paraan para ang bawat hininga mo ay maging parang paglunok ng bubog. Bando, Lotlot, magsaya na muna kayo ngayong gabi dahil bukas ang tanging maririnig niyo sa akin ay ang bulong na tatapos sa inyong dalawa. May mga hangganan ang pasensya ng isang tao at kapag ang hangganang iyon ay nilagpasan, ang anghel na dati mong kilala ay nagiging demonyo. Hindi na ako ang Rafaela na asawa ni Bando. Ang Rafaela na iyon ay namatay na nang sampalin niya ako sa harap ng kaniyang kataksilan. Ang Rafaela na kaharap niyo ngayon
ay puno na ng itim na mahika. Di kinaumagahan bago pa sumikat ang araw sa Alfonso, kinuha ko ang aking itim na balabal. Hindi ako nag-almusal. Hindi ko tinignan si Bando na mahimbing pang natutulog. Tila walang kasalanang ginawa. Nilakad ko ang landas na hindi tinatahak ng mga ordinaryong tao. Ang landas patungo sa paanan ng bundok, kung saan ang mga puno ay tila may mga kamay na gustong humablot sa iyong balat. Doon, sa isang dampa na halos lamunin na ng mga baging at lumot, nakatira si Tandang Sora. Hindi siya basta matanda. Siya ang kinatatakutan ng lahat, ang mambabarang ng Alfonso. Alam ko kung bakit ka narito, Rafaela. Sabi ng isang boses na parang kinakalos na bakal. Hindi pa man ako kumakatok, bumukas na ang pinto. Sa loob, amoy tuyong dahon luma at amoy kamatayan. May mga garapong puno ng mga insekto, mga ipis, alakdan at mga uod na tila may sariling buhay. Sa gitna ng silid, nakaupo si Tandang Sora. Ang kaniyang mga mata ay puti na ang kabuuan, ngunit tila nakikita niya ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Gusto ko silang magdusa, Tandang Sora. Gusto ko na ang bawat ligaya na ninakaw nila sa akin ay bayaran nila ng dugong nanggagaling sa kanilang sariling katawan. Pabulong kong sabi. Puno ng puot. Tumawa ang matanda, isang tawang nakakapangilabot. Ang barang ay hindi basta laro, anak. Kapag sinimulan mo ito, walang balikan. Ang buhay nila ang kapalit at ang kapayapaan ng iyong kaluluwa. Sinimulan ni Tandang Sora ang ritual. Ang apoy sa gitna ng dampa ay naging kulay asul. Nakita ko kung paano kinuha ng matanda ang isang maliit na manika na gawa sa tami at tela. Itinusok niya ang isang karayom. Sa lalamunan nito, magsisimula ito sa kati, susundan ng hapdi, hanggang sa ang loob ng kanilang katawan ay maging pugad ng aking mga alaga. Bulong ni Tandang Sora habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na pumasok sa aking katawan. Sa sandaling iyon, alam ko, wala nang urungan. Ang sumpa ay nailabas na. Ang dilim ay nagsimula ng gumapang patungo sa bahay ni Lotlot at sa kama ni Bando. Habang naglalakad ako pabalik sa bayan, napangiti ako. Isang ngiti na hindi na para sa pag-ibig. Isang ngiti para sa nalalapit na pagtutuos. Handa ka na ba, Bando? Handa ka na ba, Lotlot? Ang bawat halik ninyo ay magiging uod. At ang bawat haplos ninyo ay magiging sugat na hindi na kailanman hihilom. Sabi nila, ang lahat ng bagay sa mundo ay may presyo. Walang libreng paghihigante. Kung gusto mong kumuha ng buhay, kailangang handa ka ring ialay ang bahagi ng iyong sarili. Sa dampa ni Tandang Sora, doon ko naintindihan na ang galit ay hindi lang emosyon. Ito ay isang kontrata. Isang kontratang nilagdaan hindi ng tinta, kundi ng sarili kong dugo. Ibigay mo ang iyong kamay, Rafaela, utos ni Tandang Sora. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako nag-atubili. Inilahad ko ang aking palad. Gamit ang isang kalawanging patalim, ginuhit ng matanda ang isang maliit na sugat sa gitna ng aking palad. Ang mainit na dugo ay dahan-dahang pumatak sa isang mangkok na gawa sa bungo ng hayop. Doon sa loob, lumalangoy ang mga hibla ng buhok ni Bando at ang lipstick ni Lotlot. Sa bawat patak ng iyong dugo, itinatali mo ang iyong hininga sa kanilang pagdurusa. Kapag sila ay nasaktan, makakaramdam ka rin ng panghihina. Pero sila ang uubusin ng aking mga alaga, paliwanag ng matanda. Pinanood ko kung paano nagbago ang kulay ng aking dugo sa loob ng mangkok. Mula sa matingkad na pula, naging itim ito, kasing itim ng uling. Biglang naging malakas ang hangin sa loob ng dampa. Kahit nakasara ang mga pinto at bintana, ang mga garapong puno ng insekto ay nagsimulang gumanit. Tila nagkakagulo ang mga nilalang sa loob. Ngayon, Rafaela, tawagin mo ang kanilang mga pangalan. Sa bawat pagbigkas mo, isang sumpa ang kakapit sa kanilang kaluluwa, sabi ni Tandang Sora. Habang iniaabot sa akin ang isang itim na kandila, inilapit ko ang aking mukha sa mangkok.
Bando, Lot-Lot, bulong ko. Sa bawat pagbigkas ko ng kanilang pangalan, nararamdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang sarap. Ang sarap ng paghihiganti. Nakita ko sa loob ng mangkok ang anino ng dalawang tao na nagpupumiglas. Tila sinasakal ng mga itim na usok. Tapos na ang unang bahagi, wika ng mambabarang. Ang mga alaga ko ay wala na sa aking mga kamay. Sila ay nasa hangin na ng Alfonso. Hahanapin nila ang amoy ng mga manloloko. Hahanapin nila ang bawat butas sa kanilang katawan upang doon magpugad. Umalis ako sa dampa ni Tandang Sora na parang lumulutang. Ang sugat sa aking palad ay hindi na mahapdi. Tila naging manhid na ito tulad ng aking konsensya. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Bando na nagkakape. Maputla siya. Panandalian siyang napahawak sa kanyang lalamunan at umubo ng malakas. Isang matinding ubo na tila may gustong lumabas sa kanyang baga. Tumingin siya sa akin, puno ng pagtataka at konting takot. Rafaela, ang pait ng kape at parang may nakabara sa lalamunan ko. Ngumiti lang ako sa kanya. Isang matamis at mapagkunwaring ngiti. Baka dahil lang yan sa pagod, Bando. Hayaan mo malapit na ring mawala ang lahat ng sakit na nararamdaman mo, sabi ko sa kanya habang hinahaplos ko ang kanyang balikat. Hindi niya alam, sa ilalim ng aking haplos, ang mga insekto ng dilim ay nagsisimula na ring gumapang sa kanyang balat. Ang kontrata ay nagsimula na at sa Alfonso, walang sino man ang nakakatakas sa bayad ng dugo. Ang unang sintomas ay hindi agad nakakamatay. Para itong isang mahinang kiliti sa ilalim ng iyong balat na hindi mo maabot. Isang maliit na inis na akala mo ay lilipas din. Pero sa Alfonso, kapag ang mambabarang na ang nagpadala ng kanyang mga alaga, ang bawat kuko mo ay magiging kaaway mo. Ang bawat pagkakamot ay magiging isang pintuan para sa mas matinding sakit. Nagsimula ito isang gabi habang nanonood si Bando ng telebisyon. Napansin ko ang kanyang kanang braso. Maya't maya niya itong kinakamot. Sa simula, dahan-dahan lang, tila ba may lamok lang na kumagat sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, ang pagkakamot niya ay naging marahas. Bando, anong nangyayari sa iyo? Tanong ko habang nagtutupi ng damit sa sofa. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Kahit sa loob ko ay nagbubunyi ako. Hindi ko alam, Rafaela. Napakakati. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko, sagot niya. Namumula na ang kanyang braso. Ang mga kuko niya ay nagiiwan na ng mapuputing guhit na nauuwi sa sugat. Tumayo siya at pumunta sa banyo upang maghugas. Pero lalo lang lumala ang kati nang mabasa ang kanyang balat. Bigla siyang sumigaw. Rafaela, tingnan mo ito. Lumapit ako. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng banyo, nakita ko ang unang tanda ng barang. Ang mga pulang pantal sa kanyang braso ay hindi lang basta pantal. May mga maliliit na bukol na tila gumagalaw. Kung titingnan mong maigi, para silang mga buto ng pakwan na nakabaon sa loob ng kanyang balat. At ang mga butong ito ay dahan-dahang umiikot. Hindi ko ipinakita ang aking tuwa. Baka kurikong yan, Bando. O baka nakahawak ka ng kung anong damo sa labas, sabi ko. Kumuha siya ng alkohol at ibinuhos ito sa kanyang braso. Ang sigaw ni Bando ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Imbis na gumaling, ang mga bukol ay tila nagalit. Nagsimulang lumabas ang isang malapot at madilaw na likido mula sa mga pantal. Isang likido na amoy. Nabubulok na isda. Bakit ganito ang amoy? Bakit parang may nabubulok? Nanginginig niyang tanong. Putlang-putla na si Bando. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot at sakit. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Buong gabi ko siyang narinig na nagkakamot sa kabilang kwarto. Ang tunog ng kuko na kumikiskis sa balat ay tila musika sa aking pandinig. Alam ko, ang mga uod na inilagay ni Tandang Sora sa aking dugo ay nagsisimula ng gumising.
Kinabukasan hindi na makapasok si Bando. Ang dati niyang malakas na pangangatawan ay tila nang hihina. At ang pinaka nakakangilabot, nakita ko sa sahig ng banyo ang 3 piraso ng patay na ipis na tila isinuka ng kaniyang sariling balat. Simula pa lang ito, Bando. Ang kati na nararamdaman mo ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na idinulot mo sa aking puso. Magkamot ka lang, sige lang, hanggang sa wala nang matirang balat na pagtataguan ng iyong mga kasalanan. Sabi nila, ang pagkain ay biyaya. Ito ang nagbibigay buhay at lakas. Pero para sa isang taong isinumpa, ang bawat subo ay nagiging lason. Ang bawat nguya ay nagiging parusa. Sa Alfonso, kapag ang barang ay nagsimula ng manahan sa iyong katawan, maging ang iyong panlasa ay tatraydurin ka. Tanghalian noon, kahit nang hihina at puno ng sugat ang braso, nagpumilit si Bando na lumabas ng kwarto. Inanyayahan niya si Lotlot na pumunta sa bahay, isang kapangahasan na hindi ko inasahan. Akala siguro ni Bando ay tuluyan na akong naging manhid. O baka naman, kailangan lang niya ng makakapiling sa gitna ng kanyang kakaibang sakit. Nagluto ako. Pinagluto ko sila ng paborito ni Bando, adobo. Pinanood ko silang dalawa na nakaupo sa aking hapagkainan. Si Lotlot, na halatang balisa, ay hindi makatingin sa akin. Salamat sa pagkain, Rafaela, pabulong na sabi ni Bando. Ang kanyang boses ay paos na, tila may nakabara pa rin kung ano sa kanyang lalamunan. Nagsimulang kumain si Bando. Pero sa unang subo pa lang niya ng mainit na kanin, napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dinura niya ang pagkain sa kanyang plato. Ano ito? Rafaela, anong inilagay mo rito? Sigaw niya. Bakit, Bando? Adobo yan, gaya ng gusto mo. Sagot ko habang dahan-dahang humihigop ng tubig. Tiningnan ni Lotlot ang plato ni Bando. Sumigaw siya at napatayo. Halos mabuwal ang kanyang upuan. Ang puting kanin sa plato ni Bando ay hindi na kanin. Ang mga butil ay dahan-dahang humahaba at gumagalaw. Naging mga puting uod ang bawat butil ng kanin. Mga uod na nagsisiksikan at nagsasapawan sa ibabaw ng karne. Nagsimulang masuka si Bando, pero hindi lang pagkain ang lumalabas sa kanyang bibig. Kasama ng kanyang suka ay mga buhay na uod at itim na langaw. Ang bawat ubo niya ay naglalabas ng mga insektong tila kanina pa naghihintay sa loob ng kanyang tiyan. Tulungan niyo ako, pagmamakaawa ni Lotlot. Pero nang tingnan niya ang kanyang sariling kamay na hawak ang tinidor, napasigaw siya muli. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang mangitim at malaglag at mula sa ilalim ng kanyang balat sa daliri, lumabas ang mga maliliit na gagamba. Itiningnan ko sila ng walang emosyon. Ang hapagkainan na dapat ay simbolo ng pamilya ay naging isang madugong eksena ng katatakutan. Ang amoy ng adobo ay napalitan ng amoy ng bangkay. Masarap ba? Tanong ko sa kanila. Iyan ang lasa ng kataksilan, Bando. Iyan ang lasa ng bawat gabi na magkasama kayo habang ako ay nag-iisa. Tumakbo si Lotlot palabas ng bahay. Duguan ang mga kamay at nagsusuka rin. Naiwan si Bando sa sahig, namimilipit sa sakit habang ang mga uod ay patuloy na lumalabas sa kanyang bibig at mga sugat sa braso. Kumain ka lang, Bando. Ubusin mo ang bawat uod na yan. Dahil iyan na ang huling biyaya na matatanggap mo sa bahay na ito. Akala ni Lotlot, kapag nakalabas na siya ng bahay ko, ligtas na siya. Akala niya, kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata, mawawala ang lahat ng lagim. Pero hindi niya alam, ang barang ay hindi lang nananalaytay sa dugo. Nananalaytay din ito sa isipan. Sa Alfonso, kapag ang gabi ay lumalim, ang iyong panaginip ay nagiging sarili mong libingan. Nakalabas si Lotlot sa aming bahay na tila isang baliw. Tumakbo siya pauwi sa kanila, hindi pinapansin ang ulan at putik. Pagdating sa kanyang kwarto, agad niyang nilock ang pinto. Nanginginig siya sa ilalim ng kumot. Pilit na binubura sa isip ang mga uod
at gagambang nakita. Panaginip lang ito, panaginip lang ito. Bulong niya sa sarili hanggang sa dalawin siya ng antok. Ngunit sa kanyang panaginip, hindi siya nasa kwarto niya. Naroon siya sa gitna ng isang masukal na gubat sa Alfonso. Madilim, walang bituin, tanging ang amoy ng insenso at nabubulok na karne ang gumagabay sa kanya. Lot, nasaan ka pupunta? Nilingon niya ang pinagmula ng boses. Doon, sa ilalim ng isang punong kaimito, nakita niya ako. Pero hindi ako ang Rafaela na kilala niya. Ang balat ko ay kulay abo at ang aking mga mata ay dalawang itim na butas na inuod. Sa panaginip niya, hindi siya makagalaw. Tila ba ang kanyang mga paa ay naging ugat ng puno na nakabaon sa lupa. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay nagiiwan ng bakas ng itim na likido. Sa harap niya, bumuka ang aking bibig. Hindi salita ang lumabas, kundi libu-libong itim na langaw at ipis na dumapo sa kanyang mukha. Pumasok sa kanyang ilong at dumiretso sa kanyang lalamunan. Ito ang ibinayad mo sa bawat halik na ninakaw mo, sabi ko sa loob ng kanyang isip. Inabot ko ang kanyang tiyan. Sa isang haplos lang, bumuka ang kanyang balat at lumabas ang mga bubuyog. Nararamdaman niya ang bawat kagat, ang bawat tusok, ngunit hindi siya makasigaw dahil ang dila niya ay naging isang malaking uod na rin. Bigla siyang nagising, pawis na pawis, hinihingal. Salamat sa Diyos, panaginip lang, hikbi niya. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang leeg, nakaramdam siya ng maliliit na bukol. At nang tingnan niya ang kanyang unan, puno ito ng mga patay na langaw at itim na dugo. Hindi ka na magigising sa bangungot na ito, Lotlot. Dahil ang panaginip mo at ang realidad mo ay iisa na ngayon. Sa Alfonso ang balita ay parang apoy sa tuyong damo. Mabilis kumalat. Hindi nagtagal ang amoy ng kabulukan at ang mga hiyaw sa loob ng aming bahay ay nakarating sa pandinig ng mga awtoridad. Akala nila, simpleng away pamilya lang. Akala nila, may sakit lang na kailangang gamutin. Pero walang batas o medisina ang makakapigil sa hustisyang galing sa ilalim ng lupa. Bando, Rafaela, buksan niyo itong pinto. Si Kapitan ito. Sigaw ng isang baritonong boses sa labas. Kasama ni Kapitan ang 2 tanod at isang pulis. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula na ring mag-usisa sa bakod. Masyado nang matapang ang amoy na lumalabas sa aming mga bintana. Amoy ng isang linggong patay na hayop. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pinanatili kong magulo ang aking buhok at puno ng luha ang aking mga mata. Kailangan nilang makita ang asawang nagdurusa. Kapitan, salamat at napadpad kayo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kay Bando. Pabulong kong sabi pilit na humihikbi. Anong nangyayari dito, Rafaela? Bakit ganito ang amoy? At bakit puro langaw ang sala nyo? Tanong ni Kapitan habang tinatakpan ang kanyang ilong ng panyo. Pinihit ko ang pinto ng kwarto ni Bando. Doon, bumungad sa kanila ang isang tanawing hinding-hindi nila malilimutan. Si Bando ay nakahandusay sa sahig, hubad at halos hindi na makilala. Ang kanyang balat ay tila naging isang mapa ng mga uod. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay may mga butas na tila sadyang ginawa ng mga pait. Mula sa mga butas na iyon, may mga lumalabas na itim na likido at maliliit na alakdan. Diyos ko po, sigaw ng isang tanod. Napasandal siya sa pader at halos masuka. Lumapit ang pulis. Hawak ang kanyang baril. Ngunit nanginginig ang mga kamay. Bando, maririnig mo ba ako? Anong klaseng sakit ito? Sinubukan ni Bando na bumangon. Pero sa bawat galaw niya, may naririnig silang kakaibang tunog. Tunog ng maliliit na pakpak na kumakampay sa loob ng kanyang tiyan. Kap, tulong, hikbi ni Bando. Ngunit nang bumuka ang kanyang bibig, imbis na dila ang lumabas, isang malaking gamo-gamo ang lumipad palabas, direkta sa mukha ni Kapitan. Hindi ito sakit. Kinukulam ang lalaking ito.
Sigaw ni Kapitan habang mabilis na lumalabas ng kwarto. Tiningnan ko sila habang nagkakagulo. Ang takot sa kanilang mga mata ay ang pinakamasarap na tanawin. Walang doktor, walang pulis, at walang kapitan ang makakapagligtas sa iyo, Bando. Dahil ang kasalanan mo ay hindi laban sa batas ng tao, kundi laban sa sumpa ng isang pusong winasak mo. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga sakit na hindi kayang puksain ng antibiotiko. Sa harap ng mga pulis at ni Kapitan, ipinakita ng Alfonso na ang hustisya ay minsan may 6 na paa, may matatalim na pakpak, at may gutom na hindi napapawi. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Bando ay hindi na pag-aari ng tao. Ito ay naging isang buhay na piging. Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon na. Sigaw ng pulis habang pilit na inilalayo ang kanyang tingin sa nakakadiring tanawin. Ngunit bago pa man makahakbang ang tanod, isang nakakangilong tunog ang bumasag sa katahimikan. Sa harap mismo ng kanilang mga mata, ang balat sa likod ni Bando ay nagsimulang bumukol ng malaki. Tila may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa loob. Sumigaw si Bando, isang sigaw na hindi na galing sa tao, kundi isang ungol ng hayop na kinakatay. Ang likod niya, Kapitan, tingnan mo ang likod niya, sigaw ng pulis. Ang balat ni Bando ay literal na napunit. At mula sa malalim at madugong hiwa, hindi lamang dugo ang lumabas. Dahan-dahang lumitaw ang dulo ng mga kinakalawang na karayom. 1, 2, 10, hanggang sa magmukhang hedgehog. Ang likuran ni Bando sa tindi ng mga karayom na lumalabas mula sa kanyang laman. Ngunit hindi doon nagtapos. Kasabay ng mga karayom, ang mga uod na dati ay maliliit pa lang ay biglang lumaki. Milyon-milyong puting uod ang bumulwak mula sa kanyang mga sugat, tila isang talon ng buhay na kabulukan. Umalis tayo rito, sumumpa ang bahay na ito. Sigaw ni Kapitan habang nagtatakbo palabas. Hindi na inalintana ang kanyang tungkulin. Naiwan ang pulis na nakatulala. Nakita niya kung paano ang mga mata ni Bando ay nagsimulang lumuwa at sa bawat pagpikit nito, may mga itik-itik o maliliit na salagubang na pilit na sumisiksik palabas mula sa gilid ng kanyang mga balintataw. Lumapit ako kay Bando. Hinawakan ko ang kanyang kamay na puno na ng nana. Tumingin ako sa pulis at nagkunwaring umiiyak. Tulungan niyo po siya, parang awa niyo na, bulong ko. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw sa tuwa. Nakita ko ang takot sa mata ng pulis. Isang takot na maging siya ay hindi na makakatulog ng mahimbing. Ang katawan ni Bando ay unti-unti nang nagiging lupa habang buhay pa siya. Ang bawat hibla ng kanyang laman ay kinakain na ng sumpa na ako mismo ang nagbayad. Wala nang balat na matitira sa iyo, Bando. Ang bawat haplos mo kay Lotlot ay kabayaran ng pagbakbak ng iyong sariling pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw ng takot ng mga pulis at ni Kapitan, may isang bagay silang hindi napansin. Ang aking dahan-dahang pag-atras patungo sa dilim. Ang Alfonso ay nabalot ng usap-usapan. Ang bahay na dati amoy kape ay naging amoy ng sumpa. Ngunit habang hinahanap nila ang sagot sa kakaibang sakit ni Bando, ang kaisa-isang taong may hawak ng susi ay biglang naglaho na parang bula habang ang mga ambulansya at karagdagang pulis ay nagkakagulo sa harap ng aming bakod. Dumaan ako sa likurang pinto. Hindi ako nagdala ng damit, hindi ako nagdala ng pera. Ang tanging bitbit ko ay ang itim na balabal at ang maliit na supot na naglalaman ng mga labi ng ritual ni Tandang Sora. Rafaela, nasaan ang asawa ni Bando? Narinig kong sigaw ni SPO Juan Garcia mula sa loob ng bahay. Ngunit huli na sila. Ang dilim ng gabi sa Alfonso ang naging proteksyon ko. Tinahak ko ang daan patungo sa masukal na bahagi ng taniman, kung saan ang mga puno ng kape ay tila mga aninong nagbibigay daan sa aking pagtakas. Alam ko ang iniisip niyo. Bakit ako tatakas kung ako ang biktima? Dahil sa mundong ito,
Ang hustisya ng tao ay walang puwang sa hustisya ng barang. Kung mananatili ako, ituturing nila akong baliw o kriminal. Pero kung maglalaho ako, magiging isang alamat ako, isang multo na laging lilingon sa kanila sa bawat gabi. Napansin ng mga kapitbahay na hindi na bumubukas ang mga ilaw sa aming bahay. Ang mga tanod na nagbabantay ay nagsabing nakakarinig sila ng isang babaeng humihikbi sa loob. Ngunit kapag pinapasok nila, tanging mga patay na langaw at uod lang ang nadadatnan nila sa sahig. Nagsimulang kumalat ang kwento na si Rafaela ay sumama na raw sa mambabarang sa bundok. Ang iba naman sinasabing nagpatiwakal ako sa sobrang sama ng loob. Ngunit ang totoo, narito lang ako sa gilid-gilid pinapanood ang bawat pagdurusa ni Bando at Lot-Lot mula sa malayo. Ang aking pagkawala ay hindi pagtakas sa kasalanan. Ito ay paghahanda para sa mas malaking hagupit. Habang hinahanap nila ako, lalong lumalalim ang kuko ng sumpa sa laman ng aking asawa. Hindi niyo ako mahahanap sa Alfonso hanggat hindi ko gusto. Dahil ang asawang niloko ay marunong magtago at marunong maghintay hanggang sa huling patak ng dugo. Ang takot ay isang lason. Kapag pumasok na ito sa iyong sistema, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalaing kaya mong gawin. Si Lot-Lot, akala niya ay kaya niyang bawiin ang kinuha ko sa kanya. Akala niya ay sapat ang galit niya para tapatan ang aking sumpa. Pero sa Alfonso, kapag pumasok ka sa bahay ng isang mambabarang, hindi ka na makakalabas ng buo. Gabi na. Ang buwan ay nababalot ng itim na ulap. Si Lot-Lot, na halos hindi na makalakad dahil sa mga sugat at gagambang lumalabas sa kanyang balat, ay sumugod sa aming bahay. May dala siyang bote ng gas at posporo. Sa kanyang isip, kapag sinunog niya ang bahay, matatapos ang lahat. Rafaela, lumabas ka riyan. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Mamatay ka na. Sigaw niya. Ang boses niya ay basag na, tila may mga buhangin sa kanyang lalamunan. Pinasok niya ang sala. Pero ang bahay na dati ay puno ng gamit ay tuyot na ngayon. Walang sofa, walang mesa. Tanging mga tuyong dahon at alikabok ang naroon. Rafaela, muli niyang tawag. Mas mahina na ngayon, mas takot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aming kwarto. Ang amoy ng nabubulok na karne ay lalong tumitindi. Nang buksan niya ang pinto, hindi ako ang nakita niya. Sa gitna ng silid, may isang altar. Sa ibabaw ng altar ay nakalatag ang mga damit ni Lot-Lot na ninakaw ko, ang kanyang panloob, ang kanyang panyo. At sa gitna ng lahat ay isang altar ng kamatayan. Nakita niya ang isang manika na gawa sa maitim na kandila at buhok ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Lot-Lot nang makita ang mukha ng manika. Ito ay saktong replika ng kanyang mukha, ngunit ang mga mata nito ay tinusok ng mga karayom na may kalawang. Sa bawat bahagi ng katawan ng manika, sa dibdib, sa tiyan, sa ari, ay may mga nakatusok na matatalim na tinik ng kaktus. Hindi maaari, hikbi niya. Biglang naramdaman ni Lot-Lot ang matinding hapdi sa kanyang sariling katawan. Kung nasaan ang mga tinik sa manika, doon din bumubuka ang kanyang balat. Nagsimulang umagos ang sariwang dugo sa kanyang damit. Agad na napahawak si Lot-Lot sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay tila puputok na sa laki. Hindi siya makahinga. Hindi siya makasigaw. Ang gasol na dala niya ay nabitawan niya at kumalat sa sahig. Pero hindi niya ito magawang sindihan. Ang pumasok sa bahay na ito ay pag-aalay ng iyong sarili. Sabi ko habang tumatayo at lumalapit sa kanya. Salamat sa pagbisita, Lot-Lot. Hinihintay ka na ni Bando sa impyerno. May mga sugat na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng kaluluwa. Ang manika ay hindi lang isang laruan. Ito ang naging daluyan ng lahat ng puot na ipinunla ko. Sa bawat tusok ng karayom, hindi lang tela ang tinatamaan ko, kundi ang bawat bahagi ng pagkatao ni Lot-Lot.
na nangahas umagaw sa aking kaligayahan. Sa gabing ito, ang manika at ang kabet ay iisa na. Nakahandusay si Lotlot sa sahig ng aking kwarto, namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng papel. Dahan-dahan kong kinuha ang manika mula sa altar. Tinitigan ko ang kanyang mga matang puno ng luha at pagsusumamo. Pero sa Alfonso, ang awa ay para lamang sa mga taong marunong rumispeto sa sumpa ng kasal. Naaalala mo ba ito, Lotlot? Bulong ko habang ipinapakita sa kanya ang isang mahabang karayom na may itim na sinulid. Ito ang karayom na gagamitin ko para tahiin ang iyong mga kasalanan. Itinusok ko ang karayom sa tiyan ng manika. Iagad na napayuko si Lotlot. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang mamaga ng mabilis. Tila may kung anong bagay na lumalaki sa loob nito. Naririnig ko ang tunog ng pagputok ng mga ugat sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang balat ay tila puputok na sa tindi ng presyur. Rafaela, parang awa mo na. Itigil mo na ito. Hikbi niya habang lumalabas ang dugo sa kanyang pusod. Itigil. Noong hinahawakan mo ang asawa ko, naisip mo bang itigil? Noong pumasok ka sa kama namin, nakinig ka ba sa awa? Sigaw ko habang ibinabaon ko palalo ang karayom. Inikot ko ang manika at itinusok naman ang karayom sa mga mata nito. Sumigaw si Lotlot ng mas malakas pa sa dati. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdugo ng itim na likido. Nawalan siya ng paningin sa loob ng isang saglit. Ang dilim na nararanasan niya sa kanyang paningin ay ang dilim na nararanasan ko sa tuwing naiisip ko silang dalawa ni Bando. Kinuha ko ang manika at inilapit sa apoy ng itim na kandila. Ang buhok ng manika, ang buhok ni Lotlot, ay nagsimulang masunog at mangamoy. Nararamdaman mo ba ang init, Lotlot? Iyan ang apoy na susunog sa inyong dalawa sa impyerno. Pabulong kong sabi sa kanyang tenga. Nanginig ang buong katawan ni Lotlot hanggang sa mawalan siya ng malay sa gitna ng silid. Pero hindi ko siya hahayaang mamatay ng tulog. Gusto kong gising siya sa bawat segundong uubusin ng sumpa ang kanyang hininga. Ang manika ay may 16 pang karayom na naghihintay. At sa bawat isa nito, isang bahagi ng kanyang katawan ang magiging pugad ng mga alakdan at uod. Ang gabi sa Alfonso ay mahaba pa at ang parusa ni Lotlot ay nagsisimula pa lamang. Sabi nila, ang hustisya ng tao ay bulag. Pero sa Alfonso, ang hustisya ay may mga matang nakakakita kahit sa kailaliman ng dilim. Dumating ang mga pulis, bitbit ang kanilang mga baril at posporo. Akala nila ay may ililigtas pa sila. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat hakbang nila sa loob ng aking bahay ay pagpasok sa isang libingan na matagal ko nang inihanda. Pulis ito, itaas ang mga kamay, sigaw ni SPO Juanis Garcia habang pumapasok sa madilim na sala. Kasunod niya ang barangay captain na halos hindi makahinga sa tindi ng kaba. Ang amoy sa loob ng bahay ay hindi na lang amoy ng nabubulok na karne. Ito ay amoy ng sunog na buhok at malapot na dugo. Gamit ang kanilang mga flashlight, hinalughog nila ang bawat sulok hanggang sa marating nila ang pintuan ng aking silid. Doon nila kami nadatnan. Si Lotlot ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa paraang hindi makatao. Ang kanyang mga mata ay dilat, ngunit tanging itim na dugo ang umaagos mula rito. Sa gitna ng silid, nakaupo ako. Kalmado, walang kibo. Sa aking kandungan ay ang manika na puno ng mga karayom. Diyos ko, Rafaela, anong ginawa mo? Tanong ni Kapitan, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumingon sa kanila. Ang aking mukha ay walang emosyon, ngunit ang aking mga mata ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kanilang flashlight. Wala akong ginagawa, Kapitan, pabulong kong sabi. Ang katarungan ang gumagalaw, ang sumpa ang nagbabayad. Bitawan mo ang manikang yan, itaas mo ang mga kamay mo.
Utos ni Garcia habang itinuturo sa akin ang kanyang baril. Pero bago pa siya makalapit, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga flashlight nila ay nagsimulang magkurap-kurap. Huwag kayong lalapit, baka ang mga alaga ni Tandang Sora ay humanap ng bagong matitirhan. Babala ko sa kanila. Nakita ni Garcia na mula sa ilalim ng aking balabal, daan-daang maliliit na alakdan ang nagsimulang lumabas at gumapang patungo sa kanilang mga sapatos. Napatalon ang pulis sa takot. Sinubukan niyang hilahin si Lotlot palabas. Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito, ang balat ni Lotlot ay natanggal na parang basang papel. Hindi na siya tao, officer, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Wala na siyang kaluluwa. Isinuka na siya ng lupa. Sa gitna ng kadiliman, narinig nila ang aking mahinang tawa. Isang tawang hindi na galing sa isang nasaktang asawa, kundi sa isang reyna ng kadiliman na ganap ng nagtagumpay. Akala ni Bando, ang rehas ng kulungan ang magliligtas sa kanya mula sa akin. Akala niya, ang mga semento at bakal ay sapat na pader para hindi siya maabot ng sumpa. Pero ang barang ay hindi tumitigil sa pintuan. Sumasama ito sa hangin, sumusuot ito sa mga siwang at hinananalaytay ito sa mismong takot ng biktima. Sa loob ng seldang iyon, nalaman ni Bando na mas masahol pa sa kamatayan ang mabulok ng buhay. Sa loob ng madilim na selda ng munisipyo ng Alfonso, nakahandusay si Bando sa malamig na semento. Walang ibang preso ang gustong lumapit sa kanya. Ang amoy niya ay amoy ng nabubulok na basura at lansa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit hindi na siya makakita ng malinaw. Tubig, parang awa niyo na tubig. Hikbi niya. Ang kanyang boses ay tila kinakalos na bakal sa tindi ng pamamalat. Ngunit nang abutin niya ang baso ng tubig na ibinigay ng guwardiya, napatigil ang lahat. Ang kanyang mga daliri ay hindi na rumiretso. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, may maririnig na tunog ng pagkabali ng mga buto. Biglang sumigaw si Bando. Mula sa kanyang mga kuko, nagsimulang lumabas ang mga itim na uod na may mga sungay. Hindi lang sila basta uod. Kinakain nila ang kanyang kuko mula sa loob palabas. "Officer, tulong! May lumalabas sa akin!" sigaw niya. Lumapit ang guwardiya, ngunit napaatras ito sa diring nakita. Ang tiyan ni Bando ay nagsimulang tumibok ng marahas, hindi tibok ng puso, kundi parang may malaking hayop na nagpupumiglas sa loob. Sa harap ng mga saksi, ang pusod ni Bando ay dahan-dahang bumuka at mula rito lumabas ang ulo ng isang itim na ahas. Maliit lang ito sa simula, ngunit habang lumalabas ito, naririnig ang pagpunit ng laman ni Bando. Ang ahas ay may mga matang kulay pula, mga matang tila nanunumbat sa bawat kasinungalingang binitawan niya sa akin. Nagsimulang lumuwa ang mga mata ni Bando. Ang puti ng kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng libu-libong maliliit na itlog ng langaw. Ang bawat kurap niya ay nagpapisa sa mga itlog na iyon at ang mga uod ay nagsimulang gumapang sa kanyang mukha. "Rafaela, patawarin mo ako." "Rafaela," hiyaw niya sa gitna ng selda. Pero ang tanging sumasagot sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang malamig na bulong ng hangin na nagpapaalala sa kanya. Ang kasalanang itinatago sa dilim din sisingilin. Sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero para sa isang taong ang kaluluwa ay naibenta na sa puot, ang pagsisisi ng kaaway ay wala ng saysay. Hindi ito nakakagamot. Hindi nito na ibabalik ang tiwala. Sa gabing ito, dinalaw ko ang lalaking minahal ko para saksihan kung paano siya tuluyang uubusin ng kaniyang sariling kataksilan. Tumigil ang lahat nang pumasok ako sa presinto. Kahit ang mga pulis ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo. May dala akong isang baso ng gatas. Maputi, malinis, ngunit sa ilalim nito ay ang huling sangkap na ibinigay ni Tandang Sora. Huminto ako sa tapat ng selda ni Bando.
Nakita ko siyang nakadapa. Ang katawan ay puno na ng mga sugat na hindi nahihilom. Ang itim na ahas na lumabas sa kaniyang pusod ay nakapulupot na ngayon sa kaniyang leeg, tila isang kwintas ng kamatayan. Bando, mahina kong tawag. Rafaela, anggel niya. Ang kaniyang mga labi ay nangingitim na. Patawad, maawa ka. Bawiin mo ito, hindi ko na kaya. Lumuhod ako para maging kapantay ko. Ang kaniyang mukha sa likod ng rehas. Inilapit ko ang aking bibig sa kaniyang tenga. Naaalala mo ba, Bando, noong sinabi mong sawa ka na sa akin? Noong sinabi mong si Lotlot ang nagpapasaya sa iyo? Ngayon, nasaan siya? Nasaan ang saya ninyong dalawa? Inabot ko ang kaniyang kamay na nanginginig. Sa bawat haplos ko, nararamdaman ko ang mga uod na gumagalaw sa ilalim ng kaniyang balat. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Bando, sabi ko habang inilalapit ang baso ng gatas. Inumin mo ito, sabi ni Tandang Sora. Tatapusin nito ang lahat ng sakit. Uminom si Bando ng parang uhaw na hayop. Akala niya ay ito na ang lunas. Pero pagkatapos ng huling tigok, nanlaki ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang lalamunan ay nagsimulang mag-usok. Ang gatas ay hindi gamot. Ito ay tinunaw na pilak at asupre. Sinunog nito ang kaniyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Ang tanging lumabas sa kaniyang bibig ay itim na usok at ang amoy ng asupre. Hindi ko ito babawiin, Bando. Bulong ko habang tumatayo. Dahil ang kamatayan ay masyadong madali para sa iyo. Gusto ko, sa huling hininga mo, ang mukha ko ang makikita mo at ang impyernong ginawa mo para sa ating dalawa. Tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig ko ang kaniyang mga kuko na kumakalo sa rehas. Pilit akong inaabot, ngunit ang kaniyang boses ay tuluyan ng pumanaw. Sabi nila, kapag ang isang tao ay mamamatay na, nakikita niya ang lahat ng kaniyang mga naging pagkakamali. Pero para kay Lotlot, wala nang oras para sa pagsisisi. Ang bawat sandali ng kaniyang buhay ay naging isang madugong palabas para sa buong bayan ng Alfonso. Ang kaniyang pagbagsak ay hindi naging tahimik. Ito ay naging isang hiyaw na yayanig sa katinuan ng sinumang makakarinig. Dinala si Lotlot sa klinika ng bayan, ngunit walang doktor ang nangahas na lumapit. Ang barangay captain ay nakatayo sa labas ng pintuan, nanginginig habang hawak ang kaniyang rosaryo. Mula sa loob ng silid, naririnig ang isang kakaibang tunog. Tunog ng parang may dinidikdik na laman at mga pakpak na pumapagpag. Kapitan, tulungan niyo ako. May kumakain sa loob ko. Sigaw ni Lotlot. Ang boses niya ay hindi na boses ng babae, kundi tunog ng hanging dumadaan sa isang basag na kawayan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga tao sa labas ay napahinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng klinika at lumabas si Lotlot o kung anuman ang natira sa kaniya. Sa harap ng barangay captain at ng mga usisero, ang tiyan ni Lotlot ay nagsimulang mag-alon ng marahas. Sa isang iglap, bumuka ang kaniyang dibdib hanggang sa pusod. Hindi dugo ang lumabas, kundi isang malaking kumpol ng mga buhay na bubuyog at alakdan. Nagsimulang lumuwa ang kaniyang mga lamang loob. Ang kaniyang bituka ay naging mga itim na ahas na gumagapang sa semento. Sinubukan ni Lotlot na sumigaw, pero sa bawat pagbuka ng kaniyang bibig, iniluluwa niya ang kaniyang sariling dila na punong-puno ng mga puting uod. Iyan ang kabayaran ng iyong pangaahas. Rinig na sigaw ng isang boses sa hangin. Ang boses ko na tila nagmula sa lahat ng dako. Bumagsak si Lotlot sa kalsada. Ang kaniyang balat ay unti-unting natutunaw at nagiging itim na putik. Sa huling sandali ng kaniyang buhay, tiningnan niya ang kapitan. Pilit na humihingi ng tulong. Ngunit ang kaniyang mga mata ay tuluyan ng kinain ng mga langaw mula sa loob. Ang kaniyang huling hininga ay amoy ng nabubulok na asupre. Si Lotlot, ang babaeng nangarap na agawin ang aking buhay, ay namatay sa putikan.
Isang babala sa lahat ng manloloko sa Alfonso. Dumating na ang oras na pinakahihintay ng Alfonso. Ang oras kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng lalamunin ng lupa. Si Bando, ang lalaking akala ay kayang takasan ang lahat ng kaniyang pangako, ay narito na sa dulo ng kaniyang hininga. Sa Alfonso, hindi ka lang basta namamatay. Kailangan mong maranasan ang bawat segundo ng iyong pagkabubulok habang dilat pa ang iyong mga mata. Aloob ng selda, ang mga pulis ay hindi na makalapit. Ang init sa loob ng silid ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Si Bando ay hindi na kamukha ng isang tao. Ang kaniyang katawan ay naging isang malaking pugad. Ang bawat butas sa kaniyang mukha, ilong, tenga at mga mata ay inuupakan na ng mga higanting salagubang at itim na bubuyog. Rafaela. Ang huling pilit na salitang lumabas sa kaniyang wasak na lalamunan. Mula sa anino ng hallway, dahan-dahan akong lumitaw. Nakita ko ang takot sa kaisa-isang mata ni Bando na hindi pa kinakain ng mga uod. Tiningnan ko siya nang may ngiti. Isang ngiting walang bahid ng awa. Tapos na ang paghihintay, Bando. Bulong ko habang itinatapat ang aking palad sa rehas. Biglang napaarko ang katawan ni Bando sa hangin. Ang kaniyang dibdib ay literal na bumuka ng paitaas. Mula sa loob ng kaniyang tadyang, lumabas ang libu-libong itom na paru-paro. Ang mga paru-parong sumisimbolo sa bawat pangakong sinira niya. Ngunit ang mga paru-parong ito ay may matatalim na pakpak na humihiwa sa kaniyang natitirang laman. Ang kaniyang puso, nakita ng mga pulis ang kaniyang puso na tumitibok pa sa labas ng kaniyang dibdib. Ngunit ito ay hindi na kulay pula. Ito ay kulay uling at nababalot ng mga karayom. Sa bawat tibok, may lumalabas na itim na usok. Diyos ko, patawarin mo kami, sigaw ng isang pulis habang tumatakbo palabas. Wala nang nangahas na tumingin pa. Sa isang huling marahas na panginginig, tuluyang bumigay ang katawan ni Bando. Ang kaniyang mga buto ay naging abo at ang kaniyang laman ay naging itim na putik na amoy asupre. Ang asawa ko, ang manloloko ng Alfonso, ay wala na. Ang tanging naiwan sa sahig ng selda ay ang kaniyang singsing sa kasal, nakatusok sa isang tumpok ng mga patay na uod. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang nawala. Pero kasabay nito, naramdaman ko ang lamig ng kabilang mundo na yumayakap sa akin. Sinasabi nila na ang paghihiganti ay isang matamis na alak. Ngunit kapag naubos mo na ang huling patak, ang tanging matitira ay ang pait ng kawalan. Tapos na ang kwento ni Bando at Lotlot. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga kwentong pambata na lamang sa Alfonso. Isang babala sa mga nagnanais magtaksil. Pero paano naman ako? Paano ang asawang nagbayad ng kaniyang kaluluwa para sa katarungan? Matapos ang gabing iyon sa presinto, hindi na ako muling nakita sa kabayanan ng Alfonso. Ang aming bahay ay nanatiling sarado, nilalamon ng mga baging at alikabok. Sinasabi ng mga tao na nakita nila akong naglalakad patungo sa bundok. Suot ang aking itim na balabal, hanggang sa lamunin ako ng makapal na hamog. Binalikan ko si Tandang Sora sa kaniyang dampa. Pero ang dampa ay wala na roon. Tanging mga abo at tuyong sanga na lang ang natira. Wala nang mambabarang. Dahil ang sumpa ay nasa loob ko na. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking balat. Ang sugat sa aking palad na pinanggalingan ng kontrata ng dugo ay hindi na naghilom. Sa halip, nagsimula itong maging itim na bulaklak. Alam ko na ang kabayaran. Ang buhay na kinuha ko ay kailangan ding palitan ng sarili kong hininga. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno ng kaimito. Ang punong saksi sa lahat ng aking pag-iyak. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko na naramdaman ang takot. Ang naramdaman ko lang ay ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Nang matagpuan ng mga pulis ang aking bangkay makalipas ang ilang araw, wala silang nakitang bakas ng sakit sa aking mukha. Sa halip,
Nakita nila ang isang estatwa ng babaeng nakangiti. Isang estatwang gawa sa tuyong putik at mga patay na insekto. At sa loob ng aking mga kamay, nakayakap ang manikang ginamit ko sa ritual. Ngunit ang kwento ay hindi natatapos sa aking libingan. Sinasabi ng mga taga-Alfonso, sa tuwing sasapit ang gabi na may makapal na hamog, maririnig mo ang isang mahinang kanta ng isang babae. At kung ikaw ay isang manloloko, kung ikaw ay may lihim na itinatago sa iyong asawa, mag-ingat ka dahil sa bawat sulok ng Alfonso, ang anino ni Rafaela ay nagmamasid pa rin. Ang bawat haplos mo sa kabit mo ay maaring maging simula ng iyong sariling pag-uod. Magandang gabi, mga Kamisteryo TV. Hanggang sa muling pagkukuwento.